Eh ako araw-araw may vitamins ako dito. Sa mga sabi nila, pagka malapit pa lang, hindi mo kailangan magbigay ng mga electrolytes. Ako nagbibigay na kagad. Kailangan ng ibon yun eh. Hindi naman dahil binigyan mo ng electrolytes, eh para mawawala na ang natural na lakas. Suporta lang yun eh. Yung lakas ng ibon, nag-uumpisa yan simula bata. Good afternoon mga kalapati. So, welcome nga pala sa Flyers Vlog ko. Yun. So, it happens na narito ang aking father, si Alan Roquillo. Yan ang tunay na legend. Hindi ako natutong magkalapate. Ito ang aking father. Nag-retiro na ng pagkakalapate sa manok na wala pa ulot. Yo, shout out kay Sir. Ayan. So, ito naman. Ito yung aking Flyers Vlog. Ito. So, yan. Silip tayo. Tara, pasukin natin yung kanyang Flyers Loop. Let's go. Ito mga kaibo, no? Nasa loob tayo ng loop ni Sir. Ito yung aking isa sa bagong project ko. So sabi ko nga, nung nagkukwentuhan tayo kanina, hindi ata nakuha noon ka man. Mahilig ako sa scientifically na pag-aralan. Ano? Ang linyada ng ibon to is banbunderen. Cross doon sa iniregalo ng kaibigan ko sa akin na si Paring Val. Shout out Paring Val, Infinity Lock, Cavite. So, na-operan kasi ako ng DNA testing. Yung tinatawag nating LDHA. Apo. So, sa PIPA, ay na European countries, ginagamit na nila yon para masala yung mga ibon nila. Kung alin yung dapat itira at yung dapat ipasok sa breeder's loft. Ano? So, ngayon, nagpa-test kami. Sa dami namin nagpa-test, dalawa lang kami na magandang inilabas. Oo, iso. Yung banbunderen ko is subok na sa race noon pa. Then na-proof pa ng science. So ngayon sakto naman yata dapat ipaalis na pa Canada. Ay di nagko-breeding kami nung galing kay yung ibon niya is galing kay Sir Richie, lahi ni Adan. So AB din 'yon. So ito ngayon na na-produce namin. Gandang ibon, mga kaibon. Excited ako dito sa project na ito dahil ang mga ito ay proven sa lipad, proven sa science. So, first time ko maglilipad ng gayon na proof pa sa science. Then, although ito na may testing, dahil first time naman ko pagpeperin yon yung galing kay Paring Val Infinity. First time ko ipinair dito. So, maganda naman yung kinalabasan ng ibon. Sana mag-perform ng husay. Pero ang gandang ibon, mga kaibon. Abangan natin to. Bali, isang club mo ilalaro to, Sir? Ulpa. Sa Ulpa po. Pagka... Ano yun, Sir? YB? YB. Pagka magkiklik, i-vlog na ulit natin. Yan. Babalikan natin tong ibon na to. Ayan. Para mabalitaan natin. Grabe, ang ganda. Isa sa nagpapasipag sa akin. Alam mo kasi bilang isang magkakalapate para sa akin na kailangan lagi kang meron pang pasipag. Kaya ako from time to time bumibili ako ng isa, dalawang piraso. Pandagdag. Pampasipag. Po. Kasi kung yun na lang lagi ang gamit mo, wala excitement eh. Wala kang inaabangan eh. Kasi baga, ay ito na naman mangyayari dito, alam ko na. Eh kung may bago kang ibon, bago kang pinag-aaralan, may ways to improve pa yung iyong mga bloodlines, di ba? Pag-infuse. So ngayon, ito yung tinatawag kong pampasipag. Talaga sumusobra sipag ko dito. Natutuwa ako dito sa project na ito, sa totoo lang. Yun, so, mga kalapatids, kung laging merong bagay na nagpapasipag sa'yo, malaking bagay yon. Napakalaking bagay sa pagkakalapati ng may pampasipag. Kaya pag medyo tinatama-tamaan kayo ng medyo katamaran, bumili kayo sa mga idol nyo. Mag-iipon kayo at yun ay nakakasipag. Maniwala kayo sa akin. So, kaya lang, kung sasablay, huwag nyo kukunin sa negatibo. Kunin nyo sa positibo yan. Lalo kayo ma-inspire. Kasi hindi naman lahat ng kinukuha natin automatic click agad. Kumbaga, naman. kumbaga sa positibo lagi kukunin.
Yun, salamat sir. Pero ikaw po sir, paano mag-prepare ng mga warriors mo kapag malapit na yung karera? Ako mahaba ako mag-prepare, hindi ko tatanungin mo sa akin. Malakas ako magpalipad ng ibon. Hindi ako pumapayag na ang fly lang ng ibon ko 15 minutes, 10 minutes. Ayoko niya ganyan, hindi pwede sa akin yan. Kailangan sa akin laging isang oras. Isang oras kalahati. Pinakamababa na 30 minutes na mini-maintain ko yun. So ngayon, doon nag-uumpisa yung proseso. Dito sa loft management, meron akong regular basis na pagpupurga, pagpapaligo, then yung mga vitamins ko na ibinibigay on a regular basis. Kumbaga para sa manok naka-pre-con. Opo. Para pagdating ng derby o ng training, hindi na ako mahirapan mag-adjust. So, kung ang pag-uusapan natin pagbibigay, mga vitamins, di ba? Ako araw-araw may vitamins ako dito. Araw-araw. And sa mga sabi nila, pagka malapit pa lang, hindi mo kailangan magbigay ng mga electrolytes. Ako nagbibigay na kagad. Nagbibigay na kagad ako. Bakit sir? Kailangan ng ibon yun hindi naman dahil sabi mo kaya. Para sabihin nila para maging kami ako ng natural na lakas. Para kasi sa akin, hindi naman dahil binigyan mo ng electrolytes para mawawala na ang natural na lakas. Suporta lang yun Tama naman. Suporta lang yun. Yung lakas ng ibon, nag-uumpisa yan simula bata. Simula pagkasisi, paano mo pinalaki. Ang ibong hindi nagkasakit, yan ang malalakas. And meron talagang bloodline na ako napapansin na talagang malakas sa recovery. Merong ibon na pag nakainom lang ng kaunti, talagang mabilis mag-recover. Meron namang ibon na mahina sa recovery. So, kung matutukoy mo kung alin yung mga ibon na yon na meron ka, doon ka sa malakas mag-recover. Pero dito sir, anong bloodline mo yung malakas mag-recover? Well, sa akin naman, yung tatlo kong gamit na bloodline, okay lahat Talagang tested mo na dito Oo, sir. tested na. Kasi sample nga, si Nahari, Sleeping Van Bunderen. Nakapagpa-champion ako ng Sleeping Van Bunderen. Emil Van Bunderen, okay din. Champion din. Ginawa kong 3-way, nanalo din. So, lahat sila ay may potential. Basta dyan lang sa flyers, ang sikreto, gawin mong magaan ang ibon mo. Pag ang ibon mo mabigat, nahihirapan ka na. So ako, paano ko magpagaan ng ibon? Malakas akong magpalipad. Sa lipad kayo nabawi. Oo, sa lipad. Hindi 3 times a day kayo magpa-low fly sir? Twice lang. Twice lang. Pero malakas kami nga magpalipad. Isang oras kalahati. Hindi ako pumapayag na 15 minutes, 10 minutes. Hindi ako satisfied ng gano'n. Hindi ako comfortable Dapat pala makailang kape kayo sir bago dumapo yung ibon galing lipad. Tama lang isang kape. Baka naman nervyusin. Biro lang. Tama naman si sir. Ayun, hindi. Yun. So, ginagawa ko ng paraan na lagi silang nasa lakas. So, paano magagawa na lagi silang ganong kalakas na lipad? Bakit nga po pala sir? Gawin yung healthy yung ibon. Ang ibon na malakas ang katawan, na healthy, ay lilipad lagi ng maayos. Isa pa, kung magpapalipad kayo, kung gusto nyo mapalipad na maganda, ito yung common mistakes kasi. Sabi nila, hindi lumilipad yung ibon ko ng malakas. Bakit kaya? Ganyan. Paano ba ang sistema mo sa loob mo? Magkasama ba ang old bird at young bird? Ihiwalay mo yung humihila sa young birds mo pababa. Ihiwalay mo yung mga tamad lumipad. Kaya kasi mabilis bumaba, merong nagpapababa sa kanila. Iyon ang kailangan mo malaman kung sino yon. Ako, lahat ng lumilipad ko young birds. Kung may old bird man ako, pa isa-isa, 2 piraso. Sila ang dinadala ng young birds. Pero, pag lamang ang old bird sa loop mo, lagi na sa lamang ibinababa nila ang ibon kasi kalimitan sa old bird. Namamaris na tamad ng lumipad. So, kung gusto mo ma-maintain yung ganun lipad, iayon mo sa edad ng ibon mo. Tapos, magpa-follow through na yun. Yung ibang magulang, hanggang sa ma-adapt nila yun, hanggang kahit sa ma-edad na sila, ganun na rin sila lumipad. Pero pag
Kasi pag naumpisahan mo sa tama, yung first batch ng YB mo, naumpisahan mo sa tama, may domino effect yan eh. Baka naumpisahan mo yung north mo, ganun lumipad, ang Opo. ganda. Aabutin nyo na south mo. Diba? Pag nagsabay na lang lipad yan, ma-adapt niya yung ginagawa ng north mo. Tapos, may summer ka, ma-adapt na rin yun nun eh. So, may domino effect yun. Pero pag naumpisahan mo na sa gayong 10 minutes, may domino effect yan. Nasahin mo lahat yan, 10 minutes na. Makakahawaan na, sir. Oo. So, i-separate yun. I-separate mo yung mga mahihinang lumipad. And then, doon ka mag-concentrate sa malalakas lumipad. Bakit? Lagi ko sinasabi to. Kung ang paglipad pa ang katatamaran mo, yan lang ang gagawin mo buong buhay mo. Oo nga Ang naman. lumipad. Saan ka pagagaling? Di ba? Para sa akin. So, sa paglipad talaga kailangan malakas lumipad ang ibon. Kasi kung 10 minutes ka lang, pagsabak mo sa training, orasan na agad ang pinag-uusapan dyan. Oo nga po. Di ba? Ngayon, the more na ginagawa mo, the more na madali na. Halimbawa, sa trabaho, pagka babagong umpisa ka sa trabaho, parang ang hirap. Oo nga po. Ang ganit gawin, di ba? Pero the more na ginagawa mo, the more na dumadali. So, relate natin sa kalapate, the more na sila ilaging lumilipad ng gayong kalakas, the more na pinapractice nila yung gayong paglipad, pag sila na-put into training, na isabak na, madali na para sa kanila. Kasi sanay sila lumipad ng gayong katagal. Yun. Malaking bagay yun. Kaya, kumbaga hard work lang kailangan. Yun. Pagka tayo itinamad, di tamad din ang ibon. Oo nga naman. Yun, para sa akin. Yun. Salamat, sir. Tingin mo, sir, anong mga importante sa pagkakalapati para manalo? Number 1 bloodline. Tamang mindset. More on analysis. Being vigilant. Kailangan magaling ka mag-observe. So, yan ang mga sikreto. And hard work. Sipag. Research. Walang katapusang research. Walang katapusang notes. Isang tip, hindi ko lang mahalawat na yung notes ko doon. May notes ako na naandoon yung ano bang ginawa ko ngayong taong ito. Yung ginawa ko ngayong taong to, pwede kong balikan eh. Oo nga po. Pag may record, sir. Oo. Nagbigay ako ng pula-puti. Ganitong araw, ganyan. Bibigyan ako ng electrolytes. Nakatapos ako ng Tacloban. Ngayon, parang may kulang kasi ang 58 ako eh. Ano kulang? Tingnan mo ngayon. Maayos mo. Ngayon, gawin naman natin ganito. Puta, second block pa lang. Wala na akong ibon. Saan ako nagkamali? Tingnan mo. Kasi kung kumpiyansa ka naman sa ibon mo, sa system, mapapag-aralan mo na doon. Ayun. Ngayon, tingin mo, mas kumpiyansa ka naman sa system mo, sa ibon ka nagka-problema, makikita mo din doon kung saan ka may problema. Kasi makikita mo doon yung mga ibon na anak ni ganito ay hindi tumapos. Reject na yun. Opo. Dispatcha mo na yun. Wala nang gagawin sa loop mo yun. Pero pagka yung ibon na yun, inaarog pa rin sa loop mo, ay patay ka, may problema ka. Hindi ka makamove on sa ibon na yun. Kailangan tigilan mo yun. Teka, pakuha ko. Darius, wala may papel. Yung ginagamit natin sa karera, pinagkakapitan ng sticker. Yung bago. Ito, papakita sa atin ni sir. Yun, shoutout nga pala sa inyong lahat. Maraming salamat syempre sa solid yung suporta. At yun, meron ulit tayong pa-shoutout ngayon. Shoutout kay Sir Jimmy Pagaran, aka Darak Club. Shoutout sir. Shoutout din kay Boss Yuri Soberano, ang Sunday Look from Limay, Bataan. At shoutout din kay Sir Jason Dieb at kay Sean Domondon. Ayan, magtropa tayong dalawa. At shoutout din kay Sir Kelvin Look from Mindoro. At shoutout din kay Ron Joe Antiola from Saudi Riyadh. Yan, ingat dyan boss. At shoutout din kay Dennis Ramirez. So yun, maraming salamat sa solid yung suporta mga kaibon. Sa mga gusto pang magpa-shoutout, mag-comment lang kayo dyan sa baba. At siyempre, makiki-share na rin. So yun, abangan nyo yung part 4 nung napanood yung video. Bali last part na yan. So yun, keep watching and God bless you all. Thank you.